Mga kwentong pambata. Ang tatlong magkakapatid na lalaki. Noong unang panahon, sa nayon ng Dasmana, may lalaking namuhay si Arko at ang asawang si Tina. Si Arko ang namumuno sa nayon at may-ari ng malalaking lupain. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Laging binibilhan ng bulaklak at binibigyan ng mga munting regalo. Inaalagaan niya ng husto ang asawa na nagdadalang tao at ang bukirin na pagmamay-ari nila. Eto, para sa'yo to, mahal ko. Oh, ang ganda naman! Salamat ng marami! Isang araw, nang isisilang na ang sanggol at dadalhin na niya ito sa paanakan, nakaramdam na siya ng sobrang sakit at talagang paghihirap. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagiging maayos ka rin. Habang sinasabi niya ito, dinala na si Tina sa kwarto kasama ng kumadrona. Naghintay si Arko sa labas na nag-aalala habang naririnig niya ang ingay na nagaganap sa loob. Ilang oras ang lumipas at tumigil ang ingay. Isang malayo at mahinang pag-iyak ng sanggol ay maririnig. Lumabas ang kumadrona. Dala-dala ang sanggol na balot ng pranela. Ngunit malungkot ito at may luhang tumutulo sa mga mata. Lalaki ang anak mo. Malusog na bata. Ngunit ikinalulungkot ko. Hindi kinaya ng asawa mo. Ha? Hindi! Sobra ang pagkalungkot ni Arko at hindi makalimot sa nangyari sa asawa. Isinuko niya ang tungkulin at responsibilidad bilang pinuno. At sa mga sumunod na araw, ang kapatid niyang babae ang madalas na nasa bahay niya at nag-aalaga sa kanyang anak na si Simon. Arko, may karapatan kang maging masaya muli at kailangan ng anak mo ng isang magmamahal sa kanya. Bakit hindi ka mag-asawa ulit? Bakit? Saan ka pupunta? Ayoko nang mag-asawa ng iba. Wala akong pupuntahan, pero kailangan ng anak mo ng mag-aalaga at magmamahal sa kanya na tulad ng isang ina. Pagkatapos ng maraming paghikayat, sumang-ayon siya sa wakas. At makalipas ang ilang linggo, nagpakasal siya sa isang magandang dalaga mula sa nayon, si Donna. Malambing at napakabait na babae ni Donna. At inalagaan niya ng husto si Simon na parang tunay niyang anak. Nakatulong ito kay Arko na bumuti ang pakiramdam at naging muling masaya na ulit siya tulad ng dati. Lumipas ang mga taon at lumaki ang pamilya ni Arko. Mayroon na silang 2 anak, sina Ryan at Rodney. Pare-pareho ang pagmamahal ni Donna sa kanila at walang pagkakaiba sa bawat isa. Tinuring niya si Simon na sarili niyang anak. Mga anak, para sa inyong 3 ito. Oh wow! Superbat! Siya ang paborito kong superhero! Oo, magaling talaga siya. Ako rin! Salamat, Inay! Kahit may sarili na siyang 2 anak, hindi nabawasan ang pagmamahal niya kay Simon at hindi nagbabago. Hindi niya pinaalam kina Ryan at Rodney na kapatid nila si Simon sa ama. Inilalabas ni Arko ang mga bata sa bukirin taon-taon at gumagawa sila ng panakot ng sama-sama. Simon, kumuha ka ng dayami. Opo, Ama! Ryan, Rodney, dalhin niyo mga patpat at damit. Opo, Ama! Opo, Ama! Gustong-gusto nila ang paggawa ng panakot ng magkakasama at magkakasamang gumagawa nito taon-taon. Isang araw, maraming mga panakot na ang lumipas, lumaki na ang mga bata at naging mga binata na. Tumanda naman si Arko at pumanaw na. Kinuha ni Simon ang lahat ng responsibilidad sa bahay nila. Siya na rin ang tumitingin sa bukirin at inaalagaan ng husto ang kanilang pamilya. Sila'y umunlad at namuhay ng masaya. Inay, bagong damit po para sa inyo. Maraming salamat, anak. At ito, Ryan, ito yung pares ng sapatos na sinasabi mong gusto mo, di ba? Oh, salamat kuya. Ang ganda naman talaga nito. Oo nga pala, Rod. Mayroon akong espesyal na regalo para lang sa'yo. Oh, wow!
Ito ang motor na matagal ko nang gusto. Napakabait mo, kuya. Maraming salamat. Nainggit ng husto ang kanilang mga kapitbahay at nagdesisyon na makaisip ng isang plano. Tingnan mo siya at ang buong lupay niya. Oo nga, may paraan ako para makuha ang ilan sa kanyang lupain. O talaga? Ano yon? Ang dalawang kapatid ay walang kaalam-alam na kapatid lang nila sa ama si Simon. Pwede nating sabihin sa kanila at magawa ng kalabanin siya. Sa sandaling ilayunan nila si Simon, pwede na nating sakupin ang lupain. Magiging mayaman na tayo. Bet na bet ko yon. Sumunod na araw, habang papunta ng pamilyan sina Ryan at Rodney, lumapit ang dalawang kapitbahay sa kanila. Nakikita kong binilhan ka ng magandang regalo ng kapatid mo sa ama. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi nyo ba alam? Unang anak siya ng tatay ninyo bago pa pakasalan ng nanay ninyo. Gulat na gulat ang magkapatid sa sinabi ng kapitbahay nila. Sinabi rin nila na dahil si Simon ang naghahawak ng lahat ng responsibilidad, malamang na hindi sila nito hahatian ng mga minanang lupain. Alam mo ba kung bakit kanya binigyan ng motor? Oo, alam mo? Alam mo kung bakit? Hindi eh. Yan ang paraan niya para lagi kang maging abala sa mga mumunting bagay. Para kanyang-kanya at sarili lang niya ang lahat ng lupain. Tama. Hindi niyo siya talaga tunay na kapatid. Isa lang siyang sakim at makasariling tao. Walang alam sa motibo ng mga kapitbahay na kumbinsi ang magkapatid laban kay Simon. Nagalit sila ng husto at naging mas determinadong alisin sa landas nila si Simon. Sige na. Kailangan na natin siyang mawala. Sabihin na natin kay inay. Umuwi kaagad ng bahay ang magkapatid at sinabi nila sa ina ang lahat. Nabigla siya nang marinig ang sinabi ng mga ito. Huwag kayong hibang! Hindi makasarili ang kapatid nyo! Ayoko nang makarinig pa ng kahit ano. Kung hindi niyo siya paaalisin, kami ang aalis. Hindi kailangang paalisin siya. May gagawin ako tungkol dito. Sobrang nalungkot si Donna tungkol dito at naintindihan niya kung bakit sinabi ng mga kapitbahay ito at kung anong intensyon ng mga ito. Kailangan kong gumawa ng paraan at maiayos ito. Gising siya buong gabi, nag-aalala, nag-iisip ng paraan kung paanong tuturuan ng leksyon ng mga anak at kapitbahay. Noong gabing iyon, habang natutulog na ang tatlo, sumigaw siya ng malakas. Ahas! Ahas! Nasaan? Nasaan ang ahas? Oh, aking anak! Nakita kong pumunta ito sa iyong tiyan. Naku, hindi! Mula noon, nawalan siya ng ganang kumain at nanghina. Nakaupo na lang siya sa kanyang kama buong araw at nang sumunod na mga araw, halos hindi na ito makaupo. Nang nakita nila ang kapatid sa ganitong kalagayan, naramdaman nilang nagawa nila ang kanilang misyon. Nagsaya ang mga kapitbahay sa balitang mahina na ang kalagayan ni Simon. Gumana ang plano natin. Oo, ngayon sakupin na natin ang kanilang lupain. Mabilis na pinalapad ng mga kapitbahay ang kanilang mga pwesto at kinuha ang malalaking parte ng lupain. Sinubukan ng magkapatid na kuning muli ang kanilang lupain, pero wala silang nagawa. Hoy! Lupain namin ito! Ah! Nang makita nila kung paano sila dinaya ng tusong mga kapitbahay, talagang hiyang-hiya sila. Nagtungo sila sa ina, humingi ng tawad at nagpapatulong sa kanya. Inay, patawarin niyo na po kami. Naiintindihan na namin ang aming pagkakamali. Hindi namin dapat binigyan ng importansya ang mga salita ng kapitbahay. Si Kuya Simon ay isang mabait na kapatid at palagi kaming inaalagaan ng maayos. At kung di dahil sa amin, maayos sana ang kalagayan niya ngayon at hindi mangyayari ang ganito. Ayos lang yon mga anak. Bubuti rin ang kalagayan niya. Nang gabing yon, habang natutulog ang kanyang mga anak, sumigaw siya. Ahas! Ahas! Maya-maya'y sumagot si Simon ng mahinang boses. Saan? Saan niyo po ito nakita? Nakita ko itong lumabas mula sa iyong tiyan at nawala. Mula ng araw na yon, bumuti na ang kalagayan ni Simon.
At nagsimula na ulit siyang kumain at maglakad-lakad. Isang araw, nang lumabas siya sa bukid, nakita niyang ang lupain niya ay pagmamay-ari na ng kapitbahay. Alam ko na kung paano ko to aayusin. Nagtungo si Simon sa pinuno ng nayon at ipinaliwanag dito kung paano siya nagkasakit ng malala at nainangkin ng kanyang mga kapitbahay ang kanilang lupain. Nang makita nila na balik na sa normal si Simon, natakot ang mga kapitbahay at nanginginig sa naiisip na gagawin ito sa kanila. Naku, hindi. Nakabalik na si Simon. Anong gagawin natin ngayon? Nang biglang, dumating ang pinuno na may kasamang mga barangay tanod. Sasama kayo sa amin. Ibalik niyo agad sa dating pwesto ang inyong mga bakod. Sige po. Sige po. Ang dalawang magkapitbahay ay naparusahan at itinapon sa kulungan. Ibinalik nila ang lupain kay Simon at natutuhan nila ang aral na hindi tamang manloko ng tao at kumuha ng hindi nila pag-aari. At para sa tatlong magkakapatid, mas naging malapit sila sa isa't isa kaysa dati. At sama-sama nilang inalagaan ang kanilang bukirin at naging mas maunlad at isang masayang pamilya.